ang kanyang buting asawa, ang nagiging mata ni Tatay Iper. Napaka lupit naman po ng sinapit ng Tatay Iper. Ano yan? Basta simula nung magdagyong Ulysses, ganyan na yan. Naghina na yung mata niya hanggang sa pinag-aalalayan ko na lang ng inom ng rice coffee. Yun ang niya. Yun po ang yung gamot niya. rice coffee po. Nagbibili po kayo ng diyan, ng rice coffee? O niluluto, inaano nyo na lang, sinasangag yung bigas? Hindi po. Binibili. Binibili nyo po. Pag napinsyon kami, binibilhan dalawang. May pension naman. Alam po ang pension. Ito po pala ang hinihintay nila tatay. Wala, ayan na po. Rice coffee po, ang herbal coffee po ang ginagamit ni tatay, ni nanay. Para mapanatili nila ang kanilang lakas sa katawan. Nag-endorse na tayo. Magkano naman po ang ganito daw po? Po, siya lang naman nagiinom yan. At ako hindi ko naman. Magkano naman daw po na ito, isang ganitong box? Po, yan, ang isa niyan ay 160. Ay, kami, may discount man po. Oo. Malaking tulong na din pala ito para sa inyo. Ano po? Yan lang. Pag naubusan siya, yan, tatawagan ko yung isa kong anak. Si Tatay Iper po, nung hindi pa po siya nagkaganyan, ano naman pong trabaho niya? Ay, kuwan po siya. Noong naandito kami, ang trabaho niya ay palagi nasa Danau. Danau po. Tapos, nag-alaga kami ng magulang namin doon sa yung tunay kong ina. Naglipat kami sa Ramon. Magaling pa din siya. Tapos, tagal siya sa pag ng tanod. Yun naman po ang bago po nangyari sa kanyang ganyan sinabi na labo ng mata. Hanggang hindi na po hanggang sa pag yan 2018 nasa June ata yun ay na pinaghinto na sa pagtanod at di na kaya. Di na po kaya. Dahil nalalabo ang mga mata. Naghina na yung paningin niya. Saka yung paan niya. Mahina na ito. Yun lang ang dahilan. Wala naman siyang naramdaman. Ilang taon na si tatay mo? Wala po siya. 81. Ang lakas pa rin ni Tatay Iper, kahit sa edad na 81 ay napakalakas pa rin. Dahil po sa rice coffee. Yan po ang pinag-aano sa kanya. Pag naubusan kami, yun, tangag ako ng kaunting yun. Pagdating naman, ayan na. Ano naman pong kinabubuhay-buhay nyo ngayon na sa pang-araw-araw? Wala po. Wala na ginagawa dito sa bahay? Wala. Talaga nakaupo na lang po talaga. Pirmi na lang ang alaga ko. Uupo na lang po, Tatay Iper. Opo. Ano mo yan? Kundi mo pa. Ako, pag binibigyan ako ng pera ng mga anak ko yan, binibili ko sa tindahan. Sa katayuan niya po, Tatay Iper, na ganyan po ang lagay niyo, isa na po kayong blind. Ano pong pakiramdam po ng isang katulad ninyo na ganyan na po? Wala po. Ano pong nararamdaman ninyo sa buhay? Ay, siyempre, gusto ko trumabaho. Gusto man maglakad-lakad. Kahit po sa ganyang katayuan? Gusto ko po trumabaho. Hindi naman po kinawawala ng pag-asa? Wala po. Palagi man na siyang yan, pagkakaumaga manalangin. Hindi na po siya nakakatayo?
O nakakapatayo naman. Lakad siya diyan. Ay, Na, kaya kapaka na lang po. naano siya, saka inaalalayan. Inaalalayan niyo po, Nay. Ito lang naman ang naghina sa kanya. Dapat may tungkod si tatay kahit papaano. Meron. Meron naman po. Oo. Oo. May ano nga siya, binigyan siya ng wheelchair. Ay, saan po galing? Doon sa, ano yan, tiyahin din nila. Binigyan po siya ng Oo, wheelchair para wheelchair. makalabas-labas naman. Di ko naman kaya. Oo. Pag Oo. inaano ko Bigyan ay, si tatay kasi sobrang laki ni tatay. Para kay nanay. kaya. Pero si Wal- tatay kahit sa ganyang katayuan niya, malusog pa rin. Dahil po sa rice coffee. Hindi siya Ay, oo man. palaging Ano tayo? Dahil sa rice coffee. Oo. Nakakatulong sa inyo. Huwag kang makalimot sa Panginoon. Tama po yan. Manalangin lang po tayo at manalig sa Panginoon. Dahil ang Diyos lang po ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng oras. Kaya na lang pag-aan namin, dalawa. Araw. So, ganun po na kami po ay mayroon ibibigay sa inyong munting tulong na mag-asawa buhat po sa kapwa kulinga po handog mula sa puso. Ito pong ibibigay namin sa inyo ay makakatulong na po dito sa inyo sa pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo dito sa bahay.